Hello everyone and hello Libra. Itong reading ito ay para sa March 2026. Bubunot tayo ng mga cards para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice na gustong iparating ng universe para sa iyo. Sa channel ito, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa hulawan. Maraming salamat. Libra, your first card is the Eight of Swords reversed in the past. Dumaan ka sa phase na feeling mo nakakulong ka o wala kang choice. Siguro sobrang dami mong iniisip o may sitwasyon na parang wala nang labasan. Pero dahil reverse ito, ibig sabihin ay nakawala ka na rito, kamakailan lang. Nagsisimula mo nang makita na ikaw lang ang nagkukulong sa sarili mo. Unti-unti nang nagiging malinaw ang vision mo. Kung dati ay puro takot ang nagpapatakbo sa iyo, ngayon ay tinatanggal mo na ang mga piring sa mga mata mo. Naiintindihan mo na may power ka palang baguhin ang paligid mo. Hindi ka lang basta-basta biktima ng tadhana. Yung relief na naramdaman mo nung lumabas ka sa kulungan na yon, yun ang dala mong energy papasok ng buwan na to. Malaya ka na sa lumang drama. Pero ang tanong, handa ka na ba sa mga bagong hamon na kasunod nito? Kasi parang medyo naliligaw ka pa sa bagong kalayaan mo. You have the Knight of Cups reverse in the present. Ngayong March, Libra, medyo magulo ang emotions mo. Ang Knight of Cups reverse ay sign na baka may emotional overload. O kaya naman ay nadidismaya ka sa isang tao. Pwedeng may inexpect kang romantic gesture o magandang balita na hindi dumating. Kaya medyo bad trip or moody ka ngayon. Mag-ingat ka rin sa pagiging unrealistic. Masyado kang nadadala ng nararamdaman mo hanggang sa hindi mo na nakikita ang logic ng mga bagay-bagay. Pwedeng may tao ring lumalapit sa iyo na puro matatamis na salita lang pero wala namang gawa. O kaya ikaw mismo ang umiiwas sa usapang seryoso. Huwag kang padalos-dalos sa paggawa ng desisyon base lang sa nararamdaman mo sa moment na to kasi yung kilig o yung galit na nararamdaman mo ngayon, pwedeng magbago bukas. Masyadong unstable ang emotion mo sa kasalukuyan para pagkatiwalaan mo ng 100%. You have the Seven of Cups as your potential energy. Maraming options na lilitaw sa harap mo, Libra. Ang Seven of Cups ay tungkol sa choices pero hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Para kang nasa buffet, pero kalahati ng pagkain doon ay gawa lang sa plastic. Mukhang masarap tingnan pero wala talagang sustansya. Malamang ay ma-overwhelm ka sa dami ng pwedeng mangyari o gawin. Ang temptation dito ay mag-daydream imbes na gumalaw. Masyado kang maraming what ifs at pangarap na baka hanggang imagination na lang kung hindi ka pipili ng isa at magfo-focus doon. Delikado ang energy na to kung mahilig kang mag-procrastinate. Mahihirapan kang mag-decide kasi takot ka na baka wrong choice ang mapili mo. Ang ending baka mapagod ka lang sa kakaisip ng hindi ka naman talaga umuusad. Illusion ang kalaban mo rito. You have your advice card as the King of Swords in reverse. Ang advice sa'yo ay mag-ingat sa paraan na pakikipag-usap at pag-iisip. Ang King of Swords reverse ay warning laban sa pagiging masyadong harsh o manipulative. Baka dahil sa stress, nagiging mapanakit ka na o magsalita o kaya naman ay nagiging bias ka na sa mga judgment mo. Huwag mong gamitin ang talino mo para lang manlamang o para manalo sa argument. Kung may kailangan kang desisyonan, Libra, siguraduhin mong fair ka at hindi ka nadadala ng pride or galit. Minsan akala natin tama tayo pero nagiging cold at insensitive na pala tayo sa ibang tao. Re-evaluate mo rin ang mga facts. Baka may impormasyon na kang namimiss o pinipili mo lang paniwalaan ang gusto mong paniwalaan.
Maging honest ka sa sarili mo at sa iba. Iwasan ang pagiging control freak dahil lang sa takot kang mawalan ng hawak sa sitwasyon. You have the Ten of Swords as your potential outcome. Ito ang kailangang iwasan. Ang Ten of Swords ay card ng rock bottom o matinding betrayal. Kung magpapatuloy ka sa pagiging indecisive at pagiging harsh tulad ng warning sa advice, pwedeng mauwi ang March sa isang masakit na pagtatapos, parang feeling mo ay tinalikuran ka ng lahat o pagod na pagod ka na. Pero ano ang good side nito, Libra? Ito na yung dulo. Wala nang ilulubog pa. Kapag lumabas ang card na to, ibig sabihin ay kailangan mo nang bitawan ng isang bagay na hindi na talaga nag-work. Masyado mo nang pinapatagal ang isang sitwasyon na matagal na dapat natapos. Kaya ngayon ay sa pilitan na itong puputulin ng tadhana. Acceptance ang kailangan mo rito. Masakit man ang ending, ibig sabihin ito ay malinis na ang slate mo para sa susunod na chapter. Huwag kang lumaban sa ending. Hayaan mong matapos ang dapat matapos para makapagsimula ka ng bago ulit at walang bitbit. Makapagsimula ka ulit ng bago at walang bitbit na bagahe. So, para naman sa inyong titingnan natin ang takbo ng relasyon mo sa isang mahalagang tao sa buhay mo, pwedeng kaibigan, katrabaho o kapamilya. Ito ang mga mensahe ng mga baraha para sa inyo. So, this is your relationship reading. You have the Three of Pentacles in the past. Dati maayos ang coordination ninyong dalawa. Ang Three of Pentacles ay tungkol sa teamwork at pagbuo ng pundasyon. Nagtulungan kayo para sa isang goal o kaya naman ay talagang nag-effort kayo na intindihin ang role ng isa't isa para maging smooth ang pagsasama nyo. Ramdam na may respeto sa simula. Hindi lang basta hi, hello, kundi may sense na pinapahalagahan nyo ang opinion ng isa't bawat isa. Siguro ay may sinalihan kayong project or may pinagdaanan kayong phase sa pamilya or barkada na kinailangan nyo talagang maging team players. Dahil dito naging solid ang tiwala nyo sa isa't isa. Alam nyo na kapag kailangan ng tulong, nandyan ang bawat isa para gumalaw. Maganda ang simula nyo kasi hindi ito puro salita lang. May output at may pinatutunguhan ang samahan nyo noon. You have the Emperor in the present. Sa ngayon, ang energy ng the Emperor ang nangingibabaw. Ibig sabihin may structure at rules na sinusunod sa relasyon nyo ngayon. Pwedeng ang isa sa inyo ay medyo bossy o seryosong masyado, pero ito rin ang nagbibigay ng stability sa inyong dalawa para hindi kayo magkagulo. Medyo rigid or matigas ang pakikitungo nyo sa isa't isa ngayon. Wala masyadong drama o emosyon. Focus kayo sa kung ano ang dapat at kung ano ang tama. Kung sa trabaho ito, malinaw ang boundaries. Kung sa pamilya naman, may sinusunod na authority or tradition na hindi pwedeng baliin. Kailangan nyo lang mag-ingat na huwag maging masyadong controlling. Mahirap huminga sa isang relasyon kung laging my way or the highway ang galawan. Pero sa kabilang banda, kampante kayo dahil alam nyo kung saan kayo lulugar at alam nyo na protected ang interest nyo habang magkasama kayo. You have the Three of Wands as your potential energy. Ang nakikita kong energy na paparating ay ang Three of Wands. Ibig sabihin, lalawak pa ang horizon nyo. May mga bagong plano or oportunidad na darating sa inyong dalawa na mag-expand sa kung anong meron kayo ngayon. Parang naghihintay na lang kayo na dumating ang barko o magbunga ang mga pinaghirapan nyo. Exciting ang phase na ito dahil looking forward kayo sa future. Kung magkaibigan kayo, baka may plano kayo mag-travel or mag-business. Kung sa pamilya or work naman, may growth na parating na hindi nyo inaakala. Hindi na lang kayo basta nagpapatakbo ng araw-araw. Nagpaplano na kayo ng para sa long term. Abangan ang mga bagong venture. Maganda ang energy na ito dahil puno ito ng pag-asa at vision. Basta pareho kayo nakatingin sa iisang direksyon, malayo ang mararating ng partnership niyo. Looking big ang goals niyo rito at mukhang handa na kayong iwanan ang comfort zone niyo. You have the Queen of Cups reversed as your advice. Ang advice sa'yo ay maging maingat sa emotional boundaries.
Baka dahil sa sobrang pag-aalaga o pag-intindi mo sa kabilang tao, nakakalimutan mo na ang sarili mo. O kaya naman, baka nagiging masyadong emotional ka sa mga maliliit na bagay na dapat ay dinadaan sa logic. Huwag hayaan na ma-drain ang energy mo dahil sa drama ng iba. Kung nararamdaman mo na parang ikaw na lang ang lagi nag-a-adjust o sumasalo ng emosyon nila, kailangan mong huminto sandali. Mahirap magbigay mula sa empty cup. Kaya unahin mo munang ayusin ang sarili mong nararamdaman bago ka tumulong sa kanila. Iwasan din ang pagiging passive-aggressive. Kung may masakit o hindi magandang nararamdaman, sabihin mo ng diretsyo, imbis na itago at hayaang maging lason sa loob mo. Ang pagiging honest sa nararamdaman nang hindi nagiging hysterical ang susi para hindi sumabog ang relasyon nyo sa huli. You have the King of Wands as your potential outcome for your relationships. Kung susundin natin ang advice, kung susundin mo ang advice at itutuloy ang pagpaplano, ang outcome ay ang King of Wands. Ito ay isang relasyon na puno ng passion, energy, at inspiration. Magiging dynamic ang samahan ninyo. Yung tipong kapag magkasama kayo, parang kaya niyong sakupin ang mundo dahil sa taas ng moral niyo. Libra, magkakaroon kayo ng bagong drive para magtagumpay. Hindi na lang ito basta pagsasama, kundi magiging power duo kayo. May authority at charisma ang magiging dating nyo sa ibang tao at marami ang hahanga sa kung paano nyo pinapatakbo ang relasyon nyo na puno ng fire at determinasyon. Sa huli, Libra, magiging matatag at puno ng buhay ang bond ninyo. Mula sa pagiging maayos na teammates hanggang sa maging visionary partners, mukhang malinaw na ang relasyong ito na ito ay para sa mga taong gustong mag-grow at magtagumpay ng magkasama. So, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang po ito to support this channel. Advice cards tayo, Libra. Your first advice card is employment. Sinasabi rito na ang anumang pagbabago sa career mo ngayon ay papunta sa mas mataas na level. Kung sa past reading natin ay nakawala ka na sa pagkakakulong, ito na yun ang pag-release sa luma para pumasok ang bago. Huwag kang matakot mag-iba ng landas dahil suportado ka sa bawat step para maabot ang tunay mong passion at life purpose. Your next advice card is unlimited ideas. Dahil nakita natin sa potential energy na marami kang options na pwedeng nakakalito, ito ang reminder. May access ka sa unlimited ideas. Hindi ka mauubusan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging specific sa kung anong guided action ang kukunin mo. Huwag lang isip ng isip, kailangan mong gumalaw para magkatotoo ang mga ideyang ito at magdala ng blessings. Your next advice card is truth. Ang advice na ito ay swak sa King of Swords reverse na babala kanina. Sinasabi rito na gawin mong offering ang lahat. Pati ang pagsasalita mo. Malalaman mo kung kailan dapat tumahimik at kailan dapat magsalita kung ang hugot mo ay kapayapaan, hindi takot. Hayaan mong ang mas mataas na gabay ang magdikta ng sasabihin mo para hindi ka makasakit ng iba. Your next advice card is mistakes. Sa gitna ng mga desisyon na gagawin mo ngayong March 2026, tandaan mong okay lang magkamali. Huwag mong i-pressure ang sarili mo na kailangan perfect agad ang lahat. Alagaan mo yung inner child mo, yung part sa'yo na natatakot mapagalitan, matatakot magkamali. Iparamdam mo sa sarili mo na love mo pa rin ang identity mo kahit hindi naging perfect ang kinalabasan ng isang plano. Your next advice card is Grizzly Bear, Power. Kahit mabigat ang outcome na Ten of Swords na nakita natin, ito ang pambalanse. I am indestructible. May lakas ka ng isang grizzly bear. Gamitin mo ang intuition mo at huwag kang susuko. Ang tunay mong lakas ay wala sa pagiging matigas, kundi sa pagiging gentle pero matatag.
Magtatagumpay ka basta't alam mong hindi ka basta-basta matitibag ng anumang ending or betrayal. Your next advice card is speak the language of love. Bakit tayo sa komunikasyon, ang mga mapagmahal na salita ay may kapangyarihang magbago ng buhay. Lalo na ang buhay mo. Kung sa present ay medyo moody or unstable ang emotions mo, subukan mong dumaan sa language of love. Mas maraming pinto ang magbubukas sa iyo kung gagamit ka ng malalambot na salita kaysa sa puro reklamo or paghihiganti. Your crystal advice card is Sugi Light, Divine Power. Pinaka-importante para sa iyong ngayong buwan, iwasan ang pagiging people pleaser. Ang Sugi Light card ay nagpapaalala na palitan ang codependency ng assertiveness. Huwag kang umasa sa validation ng ibang tao para lang makaramdam ng halaga. Gamitin mo ang divine power mo para tumayo sa sarili mong mga paa at maging empowered sa bawat desisyong napipiliin mo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kayong forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin niyong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.